Palagi nang present si Kai Sotto sa laro ng Hiroshima Dragonflies at narito ang ilan nga sa update tungkol kay Kai. Sa sideline na muna siya pansamantala pero nakikita natin na malapit-lapit na rin ang araw na kung saan maglalaro na nga rin si Kai. Back-to-back wins ang nakuha ng Hiroshima Dragonflies laban sa Kyoto Hanaris at back on track na nga ang Hiroshima Dragonflies sa winning side at 5 wins at 6 losses na ang mga ito mula sa 2 wins at 5 losses at 3 sunod na panalo nga ang kanilang naitala. Mas lalakas pa ang Hiroshima Dragonflies kapag nakabalik na nga itong si Kai Sotto dahil na rin sa palalakasin niya ang opensa at depensa ng Hiroshima Dragonflies sa loob ng paint. Masasabi natin na malapit-lapit na rin talaga ang pagbabalik ni Kai Sotto dahil na rin sa noong October 9 pa nga lumabas ang update na ito tungkol kay Kai Sotto at nakalagay nga dito na babalik na siya pagkalipas nga ng ilang linggo kaya sobrang lapit na talaga ang muling pagbabalik nga ni Kai sa paglalaro ng basketball para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Yung chance naman ni Kai Sotto sa NBA ay buhay na buhay pa naman at nakita natin na may kumpiyansa ang Wasserman dito kay Kai na makakapaglaro ulit siya sa NBA Summer League. At ito nga ang pathway na posibleng magbibigay nga dito kay Kai Sotto ng NBA contract at nakakatiyak tayo na meron talagang naganap na negosasyon sa pagitan ng Wasserman at LA Lakers noon para dito kay Kai Sotto na mukhang hindi nga natuloy. Una na dito ang purple and gold post ni Ervin Soto ang tatay ni Kai kasunod ng paglabas ng mga hindi kumpirmadong Lakers Kai Sotto connection at masasabi natin na muntikan na talaga na makakuha si Kai ng NBA contract dahil ang media lalong-lalo na sa sports ay naaamoy talaga ang mga posibleng deals na makuha ng isang player. Lalong-lalo na kung sikat nga ito. Wala na nga ang Kai Sotto Lakers connection at ang kasalukuyan ngayon ay maglalaro si Kai dito sa Japan B1 B-League para sa 2023-2024 season at nasabi ng kanyang agent na magiging isang maganda at solid ang taong ito para kay Kai Sotto. Kumpiyansa nga ang Wasserman sa kanilang plano at ang isa sa dahilan nga ay muntikan talaga na nakakuha si Kai ng NBA 2-way contract dahil hindi ganito kakumpiyansa ang Wasserman kung wala silang nakikitang posibleng deal nga dito kay Kai. Marami rin tayong nakikita na mga players na nasa NBA pero hindi nga nagagamit at yung ilan naman ay halos kapantay ni Kai kaya posible na ganito ang mangyayari kay Kai at mabibigyan ito ng NBA 2-way contract. Magiging masaya tayo kahit na maging backup big si Kai kung hindi naman kaya ay 2-way contract players sa NBA dahil na rin sa magiging masaya ang mga Filipino basketball fans basta magkaroon ng isang homegrown Filipino sa NBA dahil ipinakita na ni Kai ang kanyang galing noon laban sa team ng Phoenix Suns at kaya niya ring gawin ito laban sa iba pang NBA teams. Kung ang basihan ay ang laro ni Kai kontra sa team ng Phoenix Suns ay masasabi natin na magkakaroon si Kai ng magandang laro sa NBA basta makapasok nga lang siya sa liga at maging ang first homegrown Filipino basketball player sa NBA. Tiwala pa rin tayo sa kakayahan ni Kai Sotto dahil na rin sa nagawa niyang maging fans MVP sa NBL Australia dahil sa kanyang mga explosive highlights sa pag-block at dunk. Maging dito sa Japan B-League ay ganun rin maganda ang kanyang mga opensa sa loob ng paint gamit ang alley-oop plays, floater, hook at iba pa na kanyang ginagamit sa opensa. Sa pag-block naman o sa depensa ay naipakita rin ni Kai na kayang-kaya niyang depensahan nga ng maayos ang loob ng paint gamit ang kanyang height. Maging ang kakampingan noon ni Kai Sotto na si Jonathan Kuminga ay nasabi niya na merong size at ability itong si Kai na umabot nga sa NBA dahil nakita ni Jonathan Kuminga noon kung gaano nga rin kasipag si Kai sa ensayo. Unti-unti namang ginagawa nga ni Kai Sotto ang kanyang makakaya para makapaglaro siya sa NBA at ngayong taon nga ay nagawa niyang umabot sa NBA Summer League. Ang maganda nga dito kay Kai ay 21 years old pa lamang ang kanyang edad at may oras pa siya para subukan ng ilang beses na makapasok sa NBA sa pamamagitan ng NBA Summer League o kung hindi naman kaya ay NBA G League. Nakikita natin na isa nga sa option ng kampo ni Kai Sotto ang NBA G League 2-way contract sa 2024 base na nga rin sa nagiging takbo ng galaw ng kampo ni Kai Sotto. Gaya nga rin ng nasabi ni Jonathan Kuminga tungkol nga dito kay Kai ay merong size si Kai na pwede sa NBA at halos lahat naman ng mga nakasubaybay nga dito kay Kai ay alam ang bagay na yon. For sure, I'll say Kai for sure. He has a chance to be a great player, you know. At the end of the day, Kai worked hard and he has the size and ability to be an NBA player.